You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie po. At kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 8:34 AM on clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. At para sa ating headlines, balita. Flood control projects, walang master plan ayon sa DPWH. At sa kabilang banda, DPWH Yusek Cabral nagbitiw sa pwesto. At kampo ni Atong ang itinuturo si Patidongan na pasimuno ng Aregluhan. Tricycle driver patay sa pamamaril sa riding in tandem sa Antipolo. Bangkay ng babae natagpuan sa Batangas City. Babae, timbog sa pagtatangkang magbuslit ng shabu sa kulungan sa Bacoor. Mga inhinyero ng DPWH sangkot sa paghahati ng kickback mula sa ghost projects. Proteksyon na dike project sa Nauhan Oriental Mindoro nakatakdaring imbestigahan. At 1.7 million pesos na halaga ng droga na samsam sa 3 big time na tulak sa Cavite. Mga nakolektang blood samples mula sa alagang baboy sa Lian, Batangas, susuriin. At pangangalaga sa mga karagatan sa bayan ng San Juan, Batangas, pinaiigting pa. At Pangulong Marcos nilagdaan ang batas para sa maagang deklarasyon ng state of calamity. Para sa detalye, flood control projects walang master plan ayon sa DPWH. DJ Joey Boy, idetalye mo ang balita. GV Balita Express. DJ Frankie, inamin nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala itong pinaiiral na pabansang master plan para sa flood control sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, binigyang diin ni Senador Risa Ontiveros na sa 331 flood control projects mula 2022 hanggang 2025, dalawa lamang ang nakipag-ugnayan sa Quezon City habang ang ilan ay nakapagpalala pa ng pagbaha o tinaguri ang ghost projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, karamihan sa mga kontratista ay hindi makapagpakita ng plano sa mga proyekto dahilan para silipin kung paano ito nakalusot sa kabila ng kawalan ng masusing koordinasyon. Huling flood control master plan ay noong 2013 at nakatuon lamang sa Metro Manila. Kasalukuyang gumagawa ng panibagong plano ang JICA, World Bank at ADB para sa malalaking ilog subalit hindi pa ito tapos. Iniulat din ng Malacanang na ang 351 billion pesos na flood control master plan na binuo sa ilalim ng Administrasyong Aquino ay hindi naipasa sa sumunod na pamunuan ng DPWH. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. DPWH Yusek Cabral nagbitiw sa pwesto. Para sa detalye, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon nitong Huwebes na tinanggap niya ang courtesy resignation ni Undersecretary Maria Catalina Cabral na sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Dizon, nagpabatid si Cabral na nagbitiw na siya at humiling na huwag nang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit giit ni Dizon, bilang pribadong mamamayan ay obligado pa rin siyang dumalo kung ipapatawag ng komite.
Iginiit ni na Senador Rodante Marcoleta at Panfilo Lacson na hindi makakaiwas sa pananagutan si Cabral kahit nag-resign na. Agad namang inaprobahan ang mosyon na ipinatawag siya sa pamamagitan ng sabina na sinang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo. Tiniyak ni Dizon na magpapatuloy ang internal investigation ng DPWH sa mga questionableng proyekto. Nauna na ang kinumpirma ni Cabral ang 51 billion pesos na halaga ng proyekto sa Davao City noong huling taon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inakusahan din siyang nagtangkang magpasok ng insertion sa 2026 budget, bagay na kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Sotto III. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kampo ni Atong ang itinuturo si Patidongan na pasimuno ng Aregluhan. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. itinuro ng kampo ng gambling icon na si Charlie Atong ang na si Julie Patidongan daw ang pasimuno at nasa likod ng Aregluhan sa mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungeros. Sa kauna-unahang preliminary investigation sa Department of Justice, mariing itinanggi ni Attorney Gabriel Villarreal na mayroong kinalaman ng kanyang kliyente sa naarestong mag-asawa na sinuhulan ang kaanak ng isa pa sa mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Attorney Gabriel na ikinagulat at ipinagtataka nila kung bakit itinuro si Atong Ang na nasa likod ng panunuhol para iatras ang kaso laban sa kanya. Giit niya ay hindi naman daw akusado sa naturang kaso na nais ipa-recant ang kanyang kliyente kung hindi iba. Dito niya tinuro ang motibo umano sa nabistong Aregluhan ay ang lumantag na testigong si alias Totoy o Julie Patidongan. Naniniwala ang abogado na si Patidongan ang nasa likod ng panunuhol sapagkat siya raw ang akusado at layon lamang nitong maaprubahan ang hiling na makapagpiyansa at aplikasyon para maging state witness. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Tricycle driver patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Antipolo. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarili ng riding in tandem habang pumapasada sa barangay Mayamot, Antipolo City nitong Miyerkules ng gabi. Kinilalaan ng pulisya ang biktima bilang si alias Rogelio, nasa hustong gulang at residente ng naturang barangay. Ayon sa ulat, isang passerby ang agad na nag-report bandang alas 9:50 ng gabi, kaya rumisponde ang mga tauhan ng Antipolo City Component Police Station. Natagpuan ang biktima na wala ng buhay sa intersection ng Sumulong Highway at Oliveros Street. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na magkaangkas sa motorsiklo. Patuloy naman ang investigasyon at backtracking ng pulisya upang matukoy ang mga salarin at alamin ang posibleng motibo sa krimen. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bangkay ng babae natagpuan sa Batangas City. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. DJ Frankie, isang bangkay ng hindi pa nakikilalang babae ang natagpuan sa isang masukal na bahagi ng Barangay Santa Rita, Calzada, Batangas City, mag-aalas 12 ng madaling araw nitong September 17. Ayon sa Batangas City Police Station, isang vendor na nakilalang si Ronald ang nakadiskubre ng naaagnas ng katawan. Base sa larawan, pugot din ang ulo ng biktima. Agad itong inireport sa Batangas City Police Station pasado 1:00 ng hapon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng Batangas City Police upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi ng pagkamatay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At babae, timbog sa pagtatangkang magpuslik ng shabu sa loob ng kulungan sa Bacoor, Cavite. At para sa detalye ng balita, naaresto ang isang babae matapos mahulihan ng shabu habang dadalaw sana sa kanyang mister na kalapit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP facility sa Barangay Malino sa East Bacoor City, Cavite, kamakalwa ng hapon. Kinilala ang suspect na si alias Chris na dumalaw sa bandang
alas 2:30 ng hapon sa kanyang mister na si alias Noe. Sa isinasagawa nga body search, nakapkapan sa singit ng babae ang isang plastic sachet na naglalaman ng higit 1 gramo ng hinihinalang shabu na tinataya nagkakahalaga na 6,800 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulis ang suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban dito. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga inhinyero ng DPWH sangkot sa paghahati ng kickback mula sa Ghost Projects. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, inamin nga ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na siya at ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay naghahati-hati ng kickback mula sa mga Ghost Projects, kung saan umano pinakamalaking porsyento ang napupunta kay dating District Engineer Henry Alcantara. Lumitaw din na umusbong ang operasyon dahil sa pagtaas ng grease money o tara. Bagamat unang itinanggi, kalaunan ay umamin si Alcantara matapos ipakita ang mga larawan na nagpapakitang siya mismo ang kasama sa pagbibilang at pag-iempake ng pera. Giit naman niya, wala siyang direktang kinalaman sa mga proyektong peke. Sa testimonya ng kontratista na si Sally Santos, sinabi niyang pinilit siya ni Hernandez na isangkot si Alcantara, habang isa pang kontratista na si Curly Discaya ang umamin na napilitang magbigay ng 10 hanggang 25% na kickback kapalit ng mga proyekto. Mariing kinundina ni na Senador Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Erwin Tulfo ang malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ilang opisyal at kontratista ng DPWH ang agad na ipinakulong matapos ma-cite in contempt sa naturang pagdinig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Protection Dike Project sa Nauhan Oriental, Mindoro nakatakdaring imbestigahan. DJ Noel, ibalita mo. GV Balita DJ Express. Frankie, balak ding imbestigahan ng Binuong Independent Commission on Infrastructure ng Malacanang ang 400 million pesos Protection Dike Project sa Barangay San Carlos, Nauhan Oriental, Mindoro. Maaalala na noong nakaraang linggo ng personal na bisitahin ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang flood control project sa Barangay Tagumpay at Apitong, kung saan na-discover dito na matagal pang matatapos ang dike, na taliwas sa mga deklarasyong ito ay natapos. Iilan lamang nila ang mga proyektong ito sa mga pinaghihinalaang ghost projects sa naturang munisipyo. Samantala, tiniyak din ni Dizon na magagamit ng maayos ang pera ng gobyerno at maipatutupad ng maayos ang mga nakalatag na proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. 1.7 million pesos na halaga ng droga na samsam sa 3 big time na tulak sa Cavite. Para sa detalye ng balita, 3 high-value target ang naaresto sa bypass operation sa Dasmariñas City, Cavite nitong Miyerkules, kung saan nakumpiska ang 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilala ng Cavite Police ang suspect na si alias Owen, Sop at Jen, pawang mga residente ng lungsod. Nakumpiska sa operasyon sa Barangay Datu Ismael ang halos 250 grams ng shabu at ang buy-bust money. Ayon kay Colonel Ariel Red, Acting Director ng Cavite Police, patuloy ito na kanilang pinaninindigan na protektahan ang komunidad laban sa droga. Nakakulong na ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga nakolektang blood samples mula sa mga alagang baboy sa Lian, Batangas, susuriin. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, umabot sa 49 na blood samples mula sa mga alagang baboy sa Lian, Batangas ang nakolekta at kasalukuyang isinasailalim sa pagsusuri. Ito ay bahagi ng pagbabantay sa African Swine Fever sa naturang bayan na pinangungunahan ng Provincial Veterinary Office, katuwang ang Municipal Agricultural Office mula sa 14 na barangay sa bayan. Sa kasalukuyan ay nasa red zone pa rin ang Lian
na nangangahulugang may presensya pa rin ng ASF infection. Kaya't hangad ng bayan na makapasok sa pink zone kung saan wala ng aktibong kaso ngunit nananatiling mahigpit ang pagbabantay. Samantala, patuloy ang paalala ng LGU sa mga residente na iwasan ang pagbili at pagpasok ng mga baboy mula sa hindi tiyak o hindi rehistradong pinanggalingan upang maiwasan ang pagbalik ng ASF sa bayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pangalaga sa mga karagatan sa bayan ng San Juan, Batangas, pinaiigting pa. Para sa detalye, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng San Juan, Batangas sa pamamagitan ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ang pangalaga at pagpapanatili sa maayos na lagay ng mga karagatan sa buong bayan. Kaugnay nito, matagumpay na naisagawa ang malawakang Coastal Cleanup Drive sa baybayin ng Barangay Tikalan, katuwang ang iba't ibang ahensya at volunteers kung saan kinolekta nila ang mga microplastics na isang banta sa buhay ng mga lamang dagat, partikular na sa mga pawikan. Ayon sa Menro San Juan, ang microplastic o maliliit na piraso ng plastic na kadalasang hindi na nakikita ng mata ay delikado para sa mga kaligtasan ng mga marine mammals dahil maaari nila itong makain. Dahil dito umaasa ang naturang LGU na mapapanatili ang kalinisan sa mga baybayin at gayon din ang pakikiisa ng mga residente sa pagprotekta sa kalikasan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pangulong Marcos nilagdaan ang batas para sa maagang deklarasyon ng state of calamity. At para sa detalye ng ating balita, GV Balita Express. nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga pamahalaan na magdeklara ng state of imminent disaster bago pa man tumama ang isang kalamidad. Layon ng bagong batas na mapabilis ang paghahanda at pagresponde upang maprotektahan ang komunidad mula sa inaasahang pinsala. Sa ilalim ng RA 12287, maaaring magdeklara ang Pangulo ng state of imminent disaster sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. May kapangyarihan din ang mga local chief executive na magdeklara nito sa kanilang nasasakupan batay sa rekomendasyon ng regional DRRM councils. Bilang batayan ng deklarasyon, magsasagawa ng pre-disaster risk management ang NDRRMC o Regional Council. Kabilang sa mga pamantayan ang inaasahang malawak na epekto sa polusyon at mga 3 araw na lead time na maaaring palawigin hanggang 5 araw para makapagsagawa ng anticipatory actions. Sa sandaling ideklara, maaaring magamit ang pondo at mekanismo ng national at local DRRM councils para sa mga maagang maaksyon, tulad ng pagbibigay ng public advisories, prepositioning ng relief items, force evacuation, mobilization ng mga response team at volunteers, at distribution ng pagkain at non-food items. Maaari ring ipatupad ang social amelioration para sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Gayon din ang contingency plans para protektahan ang supply ng pagkain at agricultural products. Itinakda rin ng batas na otomatikong aalisin ang deklarasyon kung ang pinakahuling risk assessment ay magpapakita na hindi natuloy ang inaasahang epekto. Samantala, nakasaad din na dapat isama sa mga LGU ang anticipatory action measures sa kanilang regular na plano at programa gamit ang local DRRM funds. Inaatasan ng NDRRMC sa pakikipag-ugnayan sa iba pang stakeholders na maglalabas ng mga panuntunan at operational guidelines sa loob ng 60 days matapos mapagpatibay ang batas. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Unilab. 80 years ng alaga, alagang Unilab yan. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. Muli ako po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy at DJ Noel, only here sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob